Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Sister Malin. So, yung anawit po niya ay At the Cross. Narinig ko na po yung awit na yan dati. Ano po? So, At the Cross. So, sa krus ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Ano po? So, not from doing good works. So, hindi po dahil meron tayong naiambag sa ating sarili para tayo maligtas, kundi ito po ay gift. Ano po? Ito po ay kaloob ng Diyos. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8. So, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, di ba? At sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. So, kaya talagang pinalad o talagang mapalad ano po ang isang nakarinig ng mabuting balita. So, yan po yung ating sinasabi lagi sa mga Bible studies po natin. Mas mas mapalad ka pa kay sa pinakamayaman. Ano? So, recently may namatay, ano po? Sa murang edad, 44 years old. So, di ko alam kung siya ay parang siya tagapagmana ng isang sikat na department store. Yan. So, kung familiar po tayo doon sa Ayala, so makikita ho natin yon yung department store na yon. So, siya yung parang susunod na tagapagmana. Pero namatay siya ng maaga. Ano po? So, maybe alam po natin yung rason, ano po, dahil balita po yan, pero hindi mo masyadong nababalita yan ng katulad po nung mas balita ngayon na yung pong nangyari po sa ating dating presidente. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong message. So ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa pribilehiyo po na makapagbahagi muli ng kanya pong salita. At patuloy po na ang Panginoon ang magsalita sa oras pong ito. Ano po? Sa pamamagitan po ng kanyang mensahe. So ngayon po ay buksan natin sa 1 Corinthians. So ito po yung ating huling part ng ating series sa aklat po ng unang Korinto, Kabanata 6, or 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. At tingnan po natin sa atin pong mga Biblia. At para po sa pagbasa, muli, tayo pong lahat ay sandaling magsitayo para po sa ating pagbasa ng salita po ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 o sa unang Korinto, Kabanata 6, talata 9 hanggang 11. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po'y muling makarinig ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po ang sandali ng inyong pong paghahayag. Ang inyong pong tagapagsalita ay itago niyo lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. Patuloy po itong mag-transform sa amin, Panginoon, at mag-humble sa amin sa aming paglilingkod, O Diyos, na ang hangad po namin lamang ay ang inyong pong hangarin, Panginoon, sa buhay namin, practically, and that is to live righteously, Panginoon, ayon po sa standard ng inyong pong itinuturo, Panginoon. Kaya salamat po muli, ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay patuloy po namin iniaalay sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na, purihin po, Panginoon. So muli po, ang atin pong pamagat ay ang pamumuhay ng matuwid sa Panginoon. So hindi po ito subjective na kung para sa atin o bilang isang tao,
ay para sa Panginoon, so for the pleasure of the Lord, para ikaw ay bigyan ng kaligtasan. But pakatandaan po natin is ito po ay resulta ng kaligtasan. So first, kailangan muna nating makilala ang Panginoon so that tayo po ay makapamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Ano po? So yan po yung makikita po natin sa kabuuan po ng Biblia. So hindi po dahil may kakayanan siyang sumimba o may kakayanan siyang gumawa ng mabuti o tumulong financially at siya ibibigyan ng kaligtasan. So hindi po, kundi it's purely the gift of God. Ano po? Ito po ay regalo o aginaldo ng Diyos para sa bawat tao. So, kung sino po ang tatanggap, mananampalataya ay makatatanggap. Kung sino man ang hindi tumanggap o hindi mananampalataya, walang regalo. Di ba? So, walang buhay na walang hanggan. So, yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. At ngayon, so para po sa ating mga tumanggap at sumampalataya sa ating pong Panginoon, sinabi po ng John chapter 1 verse 12, so we are given, tayo po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at the same time, tayo po ay pinapaalalahanan na tayo po ay mabuhay para sa Panginoon. So, the gospel that we heard is the gospel that calls for righteousness. Okay? So tayo po ay tinawag para sa matuwid na pamumuhay at hindi yan mangyayari kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya at kung hindi rin po dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So sa ating pong puntos, makikita po natin, ang pandaraya ng kaaway sa isang tao ay magkaroon siya ng dalawang pamantayan na sinusunod. Kaya yung deception of a double standard righteousness. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay huwag kayong padadaya. So hindi ho maaari ng isang Kristiyano ay manatili sa kasalanan o manatili sa makasalanang pamumuhay. Kaya sabi po dito, do not be deceived. Sabi po doon sa verse 9. Di ba? And we have the second point, the demarcation of a single standard righteousness o ang distinction. Pag sinabi nating demarcation, ito yung nagtatakda or ito yung boundary. O tumutukoy kung sino ang sa Diyos at kung sino ang hindi sa Diyos. Kung sino ang nabibilang sa kaharian ng Diyos at yung mga hindi nabibilang sa kaharian ng Diyos. So binigyang linaw po nung ating passage ang mga taong hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So binanggit po yan sa verse 9. Di po ba? So ang sabi dito is, the sexually immoral o ang mga engaged or involved sa sexual na kasalanan, and idolaters o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, adulterers o mga nangangalunya, ang homosexuals, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, thieves o mga nagnanakaw, greedy o mga gahaman, okay? And sabi dyan, mga drunkard o mga lasenggero, revilers o ang mga mapanirang puri, and swindlers o ang mga mandaraya. So lahat ng yan ay hindi makapapasok o makapagmamana ng kaharian ng Diyos. At sinabi po ni Apostle Paul in verse 11, such were some of you. Maaring ang ilan sa inyo ay dating ganito, dating mamamatay tao, dating magnanakaw, dating homosexual, but now, sabi niya sa verse 11, you were washed. Kayo ay binago, hinugasan. So ito po ang tinatawag nating regeneration o bagong creation. Okay? Pag sinabing regeneration, in other words, is born again or new creation. 2 Corinthians 5:17. And you were sanctified. So we were sanctified or set apart. So kapag sinabi po nating set apart is tayo po ay ihiniwalay o ibinukod para sa Diyos. Kung ano po yung intended use ng Diyos sa kanyang mga ibinukod, so ito yon. Righteousness.
para tayo maging matuwid sa ating buhay. And you were justified. Kayo ay pinawalang sala. So mula sa sentensya na hatol sa atin, na tayo ay condemned at we are on our way to eternal death, sa kamatayang walang hanggan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus o ang ating pananampalataya sa Panginoon, so tayo po ay pinawalang sala. Dahil ang katwirang taglay natin ay hindi ang ating katwirang atin. Kundi ang katwiran ni Kristo. So yung imputation na tinatawag, ng righteousness ng Panginoong Jesus. So ito po yung nangyari, yung transaksyon na nangyari, sa krus. Na kung ikaw ay manampalataya, ang kanyang katwiran ay ibibigay sa iyo, ang kasalanan mo naman ang ibinihi sa kanya. Binata ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran. Kaya nasabi ng Panginoon, naganap na. It is finished. Okay? So, hindi na pending ang pagbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kundi yan po ay bayad na sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya, this is the demarcation of a single standard. So, kung ang isang pamantayan lamang ang ating sinusunod at ito ay ang pamantayan ng Biblia, so ito po ang realidad sa atin. So, it is a reality para sa atin na tayo po ay hinugasan, na tayo po ay pinapaging banal, at tayo po ay pinawalang sala. So, the question is, are we washed? Brothers and sisters, are we washed? Are we sanctified? Are we justified? Yan. Baka meron pang ekis ho sa atin. Sa alinman ho sa tatlong yan. But it is true for every Christian na tayo po ay binago ng Panginoon. So the new creation, bagong kapanganakan, tayo po ay pinawalang sala. We were justified. We are declared righteous. Okay? And we are sanctified. O tayo po ay ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Kaya, kailangan ang tingin na natin sa atin is katulad ng sinabi ni Paul in Galatians chapter 2 verse 20 that I no longer am, di ba? Kundi si Kristo lang nabubuhay sa akin. Okay? Si Kristo lang nabubuhay sa akin, hindi na ako kung paanong ako dati. So, kung ano ako ngayon is by the grace of God. So, looking at the previous heading, yung ating second point, sabi dyan, they are all of divine grace. Wala tayong bahagi. Wala ho tayong participation doon sa regeneration, sa sanctification, although we have what we call the progressive, di ba? Sanctification na kung saan, nandun po yung ating pagpapabanal, yung ating bahagi sa pagpapabanal. Pero ultimately, yung tinatawag nating sanctification is still gawa pa rin po ng Panginoon. It's the work of God. And justification, of course, yan po ay gawa po ng Panginoon. Kaya they are all of divine grace. So, we acknowledge na lahat ng ito ay gawa ng Diyos at ito'y biyaya ng ating Panginoon. It is the grace of God that cleansed us from all our sin. It is the grace of God that sanctified us for His own use. And it is the grace of God that justified us by virtue of Christ's sacrifice. So, yung sakripisyo ni Kristo ang naging daan upang tayo po ay mapawalang sala at tayo po ay maging banal at tayo po ay linisin sa ating pong mga kasalanan. So, walang gawa ng tao, alinman, nagawa ng tao ang makagagawa kagaya ng ginawa ni Kristo. Kung kaya't ang bawat mananampalataya ay dapat mapapaalalahanan sa kanyang bagong buhay, bagong pagkatao, bagong pag-uugali at ang bagong niyang katayuan sa pamamagitan ng kanyang paglingon pabalik sa krus. Yun lang po ang susi para muli ho tayong ma-refresh or magkaroon tayo ng revival sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung sinasabi natin ngayon, parang ayoko nang umattend sa church, o parang ayoko nang sumama sa fellowship, o parang ayoko nang makinig ng
sermon o ng message o ng exhortation. Look back at the cross. Bumalik tayo sa krus kung saan sinasabi mong ikaw ay naligtas. Baka malabo na ang iyong pagtingin sa krus ng Panginoong Hesus. Okay? Kaya ito pong ating pangatlo, ang nagsisilbing, ang tawag natin dyan is parang fuel po natin para muli tayong lumakas sa paglilingkod natin at sa pamumuhay natin sa katuwiran. So that is number 3, the domain for a single standard righteousness. So I will read again the rest of verse 11. So sabi po dyan, in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, pansinin natin, ano po, ang huling bahagi po ng verse 11. Sabi dyan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at, ano po sabi dito? By the Spirit of our God. Ng Espiritu ng ating Diyos. So ito po yung may tuturing nating bedrock. Ano po? Yung bedrock ng ating confidence and conviction para mabuhay tayo para sa Panginoon. And that is to live righteously. Ano po? So in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God, so makikita po natin sa ating screen, righteous living is only possible in Christ. So this is actually a reiteration of our theme. Kaya sabi doon sa ating theme, living righteously in Christ. Okay? Living righteously in Christ since we are now in Christ. That's why 2 Corinthians 5:17 pa rin. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things passed away. All things have become new. So ang lahat ay pawang bago. Kahit wala namang parang, sabi nga, apparently or visibly, walang nakita. Ano po? Physically, wala namang nagbago. Pero nagbago yung ating pananaw, nagbago yung ating pag-uugali. Nagbago yung ating priorities sa mundo, sa buhay. 'Di ba? Mas napagtanto na natin ang dahilan o ang layunin ng buhay. So yan po yung result ng tinatawag po nating bagong kapanganakan. So, it is only possible in Christ. Sa Panginoon lang natin makakamit ang matuwid na pamumuhay. Kung ayaw nating magkasala, it doesn't mean na kung tayo ho ay nasa Panginoon na, hindi na tayo magkakasala. Ngunit, inaasam po natin na mabuhay para sa Diyos at hindi na para sa atin. So, give no room or space for our flesh. But instead, ibigay natin sa Panginoon ang dapat sa Panginoon. At kasama dyan ang ating buhay. Kasama na yan ang ating katawan. Lahat ng bahagi nito ay dapat din pong ibinibigay natin sa Kanya. So, sabi po dito, it serves as the reiteration of the last part ng ating pong theme, in Christ. Ano po? So, sa Greek po, makikita po natin, ang transliteration po nung bahaging ito ng verse 11, so sabi dyan is, in the name of the Lord of us, Jesus Christ, and by the Spirit of the God of us. So, yan po yung Greek. Ano po? Kung itatranslate mo siya ng literal sa Greek, yan po ang lalabas. So, in the name of the Lord of us, our Lord, in English, ano po, for grammar purpose, sabi nga, for the purpose of grammar, our, okay, the Lord of us, Jesus Christ, and by the Spirit of the God of us, meaning, our God. Okay? Natin. Kaya, ito po is already implied para sa mga mananampalataya. Di ba? So, the Lord of us, our Lord, Panginoon natin, at Diyos natin. Okay? O Espiritu ng ating Diyos.
So meron po yung bigat. Hindi lang yan basta sinabi ni Apostle Paul or ng Biblia. Meron po yung bigat pag sinabing sa pangalan ng Panginoon. So di ba, pag sinasabi natin sa pangalan ng Panginoon, sa natin yan madalas naririnig. Sa panalangin. Di po ba? So we end our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. So bakit ganon? Bakit natin tinatapos ang ating panalangin sa pangalan ng Panginoon? Sadya bang ganon ang format na itinuturo ng Bible? Dapat ang prayer nyo ay magtapos sa pangalan ng Panginoon? Or formula ba ito para sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin? Dapat kasama ang pangalan ng Panginoong Hesus sa ating mga panalangin. Kasi kung walang pangalan ng Panginoon sa ating mga panalangin, ay kanino yun natin idinadalangin? Di ba? Kaya sabi dyan, is in the name of our Lord Jesus Christ. So yung ating pong first subpoint here, sabi dyan, in the name of the Lord Jesus. So kung titingnan po natin yung preposition, it denotes position. Okay? So, yung pinapakita ho dito is yung posisyon kung saan tayo, and that is in Christ. So, the word name, kung titingnan man natin yung salitang pangalan, it represents the will, power, and work of that person. So, pag sinabing pangalan, ang nire-represent niyan is yung kanyang kalooban, yung kanyang kapangyarihan, at yung kanyang gawa. Kung ito po ay sa Panginoon. But basically, pag sinabi pong name, in original language, ang ibig sabihin po niyan is yung pagkakakilanlan ng tao o ng persona. Okay? Kaya kung ating titingnan po sa Old Testament, as well as sa New Testament, ano po yung mga names na ibinibigay sa kanila. So usually related yan sa mga kaganapan nung panahong sila po ay isinilang. Okay? So, bakit, for example, si Isaac. So, bakit Isaac ang ipinangalan kay Isaac? Dahil ang Isaac po, sa Hebreo, ang ibig sabihin niyan is laughter. Anong ibig sabihin ng laughter? Bakit laughter ang ibig sabihin? Kasi tumawa si Sarah. Nung narinig niya yung 2 men or 3 men na siya'y magdadalang tao sa kabila ng kanyang katandaan. Di po ba? So yun yung significance kaya Isaac ang ipinangalan. Okay? So, and especially sa Panginoong Jesus, bakit ang pangalan niya ay Jesus? Because the name Jesus means the Lord is salvation. Siya ang tagapagligtas. So, kaya nire-represent po ng pangalan yung kanyang character, yung kanyang reputation, and identity. So, ganun din po dito po sa talatang ito. So, in the name of the Lord Jesus represents the will, power, and the work of Christ. In John chapter 20, verse 31. So, ano po mababasa po natin dito? These are written. So, ano yung these? The Gospel. Okay? The book of John. So, we know that the book of John was written, sabi dito, so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Sa kanyang pangalan. By believing, you may have life in His name. Kaya makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi o ibig sabihin na formula, kaya siya makapangyarihan. By nature, ito ho ay makapangyarihan. Kasi sabi po dito, by believing, you may have life. Kung maniniwala ka, kung mananampalataya ka na si Jesus ang Kristo, if Jesus is the Christ, kasi nga ang Christ ho is yung kanyang office. Di ba? Ito yung office ng Panginoon, the prophet, as the prophet, the priest, and the king, the messianic king. Sa ngayon, siya ho ang ating saserdote. In the future, siya ho ang magiging hari. In the past, nung siya po ay naparito sa lupa, siya ho ang propeta.
Di po ba? And sabi dito, the Christ, the Son of God, and that by believing Him, you may have life in His name. So kung mananampalataya ka sa pangalan ng Panginoon, ano po? So hindi lang binabanggit natin Jesus Christ without knowing kung ano ba ang ibig sabihin ng pangalang ito. The name Jesus and Christ. Di po ba? Kaya may bigat. Yung sinabi po ditong in the name of the Lord Jesus. So we were washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus. So there will be no washing, there will be no sanctification, there will be no justification outside of the Lord Jesus. Outside of His power, outside of His will, and as well as His work. Kung hindi dahil sa krus, kung hindi dahil sa redemption, the work of redemption, wala ho ito. Hindi po ito aktual sa buhay ng isang tao. At kung hindi rin siya nanampalataya sa ating Panginoon. Okay? So we pray in the name of the Lord Jesus, meaning we yield all our prayers to His will. Okay? Kaya sabi po doon sa John chapter 14, tingnan po natin. Ano po sabi ng Panginoon? Verse 13. John 14 verse 13. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. So hindi po sinabi ng Panginoon, if you ask anything, I will do it. Di ba? Yan kasi ang ginagawa ng mga tao sa Panginoon eh. Ang tingin nila sa Diyos is parang genie lang. Parang ano lang, yung old rich man. O sugar somebody. Ano po? So ganun. Ang tingin sa Panginoon, kung anong hingi, bigay. Pero hindi po. Ano po sabi dito? Whatever you ask in my name. So, in my name. Okay? Gagawin ko that my Father may be glorified in the Son upang maluwalhati ang Ama sa Anak. And, kung sasabihin ninyo ang anuman, sabi nga, anything in my name, I will do it. Kaya sa panalangin, hindi po dahil gusto lang natin, kaya natin ipinapanalangin, kundi dahil sa pananampalataya. Kaya tayo nananalangin. If we say, in the name of our Lord Jesus Christ, we say it by faith. Okay? Hindi yan yung basta lamang inaano lang ng bibig natin. Binibigkas lamang ng bibig natin. Nakasanayan na nating banggitin sa tagal natin sa pananampalataya. But we mean it in the name of the Lord Jesus because we believe in the Lord Jesus. That He is the all-powerful, all-wise, and our Savior. Ano po? Tagapagligtas. And this is not a mere mystical formula. Huwag sanang palamuti lang ang pangalan ni Kristo sa ating mga panalangin o maging palamuti ang pangalan ng Panginoong Hesus sa ating bibig, kundi si Kristo ang buhay sa atin. Next, we praise the name of the Lord Jesus, meaning we adore His divine essence because the name means, so yung ibig sabihin ng pangalan means essence, character, nature, identity. Okay? His divine essence, His holy character, His infinite power, wisdom, and presence. So, hindi lang tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon, pinupuri natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, pinupuri ba natin siya sa umagang ito? Binabanggit ba natin ang pangalan ng Panginoon nang may pagpupuri, mga kapatid, sa ating mga puso? Hindi ho kagaya ng pinanggalingan natin na madalas daw lamang ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Ano ho?
para sa pansariling kapakanan. So, para hindi maaksidente, para hindi mabangga, para hindi mamalas o malasin, sabi nga, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. But we know, sa 10 utos, sinasabi po diyan that huwag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain. Iluklok natin ang pangalang ito sa dapat na kalalagyan nito. At ito ay sa tronong marangal ng Panginoon. Kaya, we praise the name of the Lord Jesus. Katulad po ng sinabi sa Philippians chapter 2 verse 9, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. The name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So lahat, sa mundo, sa kalawakan, at maging sa ilalim. Sabi dito, under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siya ang Panginoon, to the glory of God, the Father. Kaya, bigyan natin, ng karangalan. But it doesn't mean na nadadagdagan ang karangalan ng pangalan ng Panginoon kung ito ay ginagawa natin. Sadyang marangal ang pangalan ng Diyos, kinikilala naman natin. Kaya, how does the name of Christ affect your thoughts and actions for righteous living? So this is the question. Paano nakaaapekto ang pangalan ito ng Panginoong Hesus sa ating kaisipan at kilos para sa matuwid na pamumuhay? Baka lang kasi binabanggit lang natin ang pangalan ng Panginoon, pero hindi natin minimin ang pangalang ito sa atin. Kaya para sa atin, mas masaya na sinasabi natin Kristiyano tayo kasi tayo pa rin nasusunod. Sinasabi natin na basta si Kristo itinanggap ko, pero kung ano yung gusto mong gawin, ginagawa ko pa rin. Okay? So hindi po maaari. And we live by the name of the Lord Jesus. So tayo nabubuhay sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. We're not created for nothing. We're not regenerated, sanctified, and justified for nothing, brothers and sisters. We're created for good works. We're created for a life. Sabi nga, na ito ay complied, or nagko-comply doon sa standard ng Diyos. In compliance sa standard ng Panginoon. Hindi ho basta lang tayo nabubuhay. Hindi lang ho basta tayo umuupo, nakikinig, tatayo pagka nag-closing, uuwi, magluluto, mamamahinga. Di ba? So hindi ho ito ang routine na nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Diyos na maging routine ng buhay natin, sa Kanya tayo. Nakafocus ho tayo sa Kanya. Bawat segundong lumilipas sa buhay natin, ang nais ng Panginoon na maging kaisipan natin at damdamin natin, ano kaya ang pwede kong gawin sa sandaling ito, sa segundong ito, sa minutong ito, na alam kong mabibigyan ko ng kaluguran ng Diyos. Okay? Kaya, sabi dito, we live by the name of the Lord Jesus. The reason that we are here right now, sa umagang ito, it's because of our Lord Jesus. As represented ng Kanyang pangalan. And, lastly, or panghuli po natin, by the Spirit of our God. So, dun po sa Greek, kung titingnan po natin, dalawa pong preposition na ginamit. So, in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pero kung titingnan po natin yan, in original, yan po ay isang preposition. Okay? So, pareho pong preposition po ang ginamit, magkaiba lang ang
ini-implicate. So first, ang ini-implicate po is position in Christ. Sa pangalawa, ang ini-implicate naman, instrumentality. Bagamat same yung preposition na ginamit, pero ang ini-implicate nito is instrumentality. Ano po? Kaya sabi dito is by the Spirit of our God. But actually, kung titingnan natin siya sa Greek, yan ay en. Ano po? Sa yung preposition, en. Na kung tutusin, in din dapat, pero dahil nga po ang ini-implicate is instrumentality, ang translation po is by. Okay? So, pwede ring through o sa pamamagitan. Baga, agency. Okay? Kaya sabi dito is, by the Spirit of our God. Okay? So, we can see that our pursuit of righteous living is affected. So, isa pang ma-observe natin dyan is the persons of the Godhead. Okay? So, we have the Lord Jesus and the Spirit and God. God the Father. So, nabanggit lahat yung tatlong persona doon po sa huling bahagi ng talata. Kaya, it's affected by a Trinitarian work. So, we have the dative of place in Christ that indicates position, and the same preposition, secondly, that is by the Spirit, indicates instrumentality. God the Holy Spirit is sent by the Father and the Son to make this amazing grace possible. Isinugo ng Ama at ng Anak ang Santong Espiritu upang maging saklolo. Helper, John chapter 14. Upang maging saklolo po natin. And upang maging guarantee, sabi po ng Ephesians 1, verse 14, the guarantee of our inheritance. So yung salitang guarantee, kung titingnan po natin sa original, ang ibig sabihin po niyan is down payment. Paunang bayad. Kailan yung kasunod? Di sa langit. Kaya sabi doon, the guarantee of our inheritance. Kapag sinabing ikaw ay may pauna ng bayad, so wala ka ng kawala. Ikaw ay pagmamay-ari na nung nagbayad. So ganun din po sa mga iniligtas. So ang nagsilbing guarantee o tinatawag nating pledge or yung ating kasi yun ay arabon, ang ibig sabihin is engagement ring, is the Holy Spirit. Ano po? So yun yung paunang bayad doon sa ating mamanahin sa darating. Natatamasahin po natin, mga kapatid. Kaya, tinatanong pa rin ba natin yung inheritance na yon? Dapat lang. Kasi nasa atin ang Santong Espiritu. Pero kung wala sa atin ang Santong Espiritu, malamya ang ating paglilingkod sa Diyos. Routine lang ang tingin natin sa gawain ng Panginoon. Para lang tayong nag-aalat lang tayo ng panahon sa ministry, pero hindi talaga nandito ang puso natin. Okay? Kaya sabi ko dyan, by the Spirit of our God. So, Romans 8:15, we have received the spirit of adoption, not a spirit of slavery, leading again to fear. So, wala na tayong takot sa darating. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Amen? Because we have the spirit of adoption. That is the Holy Spirit. And this Spirit testifies that we are children of God. Tayo ay anak ng Diyos. Dahil nasa atin ang Santong Espiritu. Di ba? So yun yung rason, mga kapatid, na hangarin po natin ang pamumuhay na hangad ng Diyos para sa atin. Hindi yung hangad natin para sa ating sarili. Kasi, nasaan yung testimonya mo na Panginoon mo si Hesukristo? Kung sa bahaging yon, ikaw pa rin ang Panginoon. At hindi ka nagpapaalipin sa Panginoong Hesus. Di ba? Kaya sabi po dito is, we have the Spirit. Okay? By the Spirit of our God, we are justified, we are sanctified,
We were washed. Hinugasan na tayo. Bakit pa rin tayo babalik sa lupa? Bakit pa rin tayo babalik sa putikan? Ano po? And, another question. Do you ask in prayer for the Holy Spirit to preside over you? Although, it is true para sa buhay ng isang Kristiyano na hindi lang siya nananahan sa atin, siya din ang nagahari sa atin. Siyang nagsisilbing pangulo ng ating buhay. Pero ito rin ba'y ating ipinapanalangin sa Panginoon? Laman ba ito ng ating mga panalangin? Na siyang patuloy na mamuno sa ating buhay. Lalo na kung tayo ay, sabi dito, when you're about to think unrighteous thoughts or to do unrighteous deeds. Lalo na sa panahong makapag-iisip ka na ng hindi tama at makagagawa ka na ng hindi tama. Ipinapanalangin mo ba sa Panginoon? Naway ang Espiritu ang patuloy na mag-convict sa akin sa iniisip ko, sa mga ikinikilos ko. Hindi yung nagmamatigas tayo sa kalooban ng Diyos. Nagmamatigas tayo sa conviction or leading ng banal na Espiritu. Nangangatwiran pa rin tayo. Sinabi na ng Biblia, may katwiran pa rin tayong atin. So, hindi tama. Dahil kung tunay na nasa atin ng Santong Espiritu, nandun yung ating acceptance. Yung pagtanggap natin sa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Mahirap man sa ating laman. Ano po? Challenging man ito sa atin. Amen, mga kapatid? So, by the Spirit of our God. So, these two, subpoints na makikita po natin, in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, Trinity. So, tatlong persona po makikita natin na may gampanin po para sa ating pamumuhay, hindi lang po sa kaligtasan. Tuloy-tuloy po ang gawang ito para sa atin. Okay? And for our conclusion, brothers and sisters, hindi ho natin makikita sa Biblia na mag-share tayo agad kung wala muna tayong pagsasaliksik ng ating mga sarili. Kung wala ho tayong personal assessment kung ako ba ay karapat-dapat o preparado na maging instrumento ng Diyos na magbahagi ng Kanyang salita. Kaya sabi dito, keep spreading the grace or the saving grace of Christ's work by standing for righteousness. Kung ang hangad mo naman sa sarili mo ay magpatuloy sa pagkakasala, magagawa mo ba o magagampanan mo ba ng tama ang pagtawag sa iyo ng Panginoon? Magiging epektibo ba ang iyong pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Kung sa personal mong buhay, hindi ka naghahangad ng matuwid, ng banal para sa Diyos. Kaya sabi dyan, let us stand for righteousness. Tumindig tayo para sa matuwid na pamumuhay, pero hindi po ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala. Kundi, sinisik natin na sa lahat ng ating ginagawa, na sa lahat ng ating ikinikilos, iniisip, we comply with the Word of God. We comply with the standard na inilatag po ng Diyos para sa atin. Hangarin po natin ang pamantayan ng Diyos. At ang pamantayang ito lamang ang maging batayan po natin sa ating buhay. Titus chapter 2 verse 11 to verse 14. Sabi po dyan, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. So kung titingnan po natin sa screen,
Kinulayan po natin ang pula. Sabi yan, training us to renounce ungodliness. That is the grace of God. The saving grace of God. It teaches us to renounce ungodliness and worldly passions. And instead, sabi dyan, to live self-controlled, upright, and godly lives. So, godly, righteously, soberly. Okay? In this present age. And, kagaya din po, ng layunin po ng pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay, to purify for Himself a people. Dalisayin niya, sabi dyan, ang mga tao, a people of His own possession, or for His own possession, who are zealous for good works. We're not lacking in doing good works. That's why, sabi dito, patuloy po tayo magpalinis sa ating Panginoon. At patuloy nating maisakatuparan ang mabubuting gawa na kaakibat ng ating pong mensahe. Pamumuhay para sa Panginoon. Amen? So, brothers and sisters, let us live righteously in Christ. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyo pong salita. Muli, sa inyo pong pagpapaalala sa amin that we are called to live righteously, to live godly, and mabuhay din kami, Panginoon, ng meron pong sobriety, Panginoon, malinaw na pag-iisip, disiplinadong pamumuhay, na patuloy kaming lumalayo sa kasalanan at nabubuhay para sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging kasangkapan, patuloy kami sa bawat araw ng inyo pong gawain at ng inyo pong ubasan. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang mabigyan namin ng kaluguran sa paglalapat po namin ng inyo pong mensahe. Ang lahat ng ito ay ibinabalik lamang namin sa iyo na may papuri at pasasalamat. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.